Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa amin ngayong dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayong naririto, upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapamana ng iyong pangakong buhay, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at ang magtatatag sila ng mga bansa. At may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at iyong lahi, sabi pa ng Diyos,
kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang poon ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sangsinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Tandaan niyo ito, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanman hindi makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudiyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako'y ay nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyo siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinabi. Natuwa ang iyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw na pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago pa pinanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Lahat po ay may katapusan. Tanda ko po noong year 2012, may mga nagprediksyon na malapit na daw magunaw ang mundo.
Kaya't samot-sari po ang lumabas na prediksyon about the end of the world. Kaya nga madami pong natakot kapag iniisip na katapusan na ang mundo, marahil po tayong lahat ay natatakot dahil sa kadahilanan na hindi po natin matanggap na malapit na ang katapusan ng mundo. Maraming takot dahil hindi pa daw sila handang matapos o magunaw ang mundong ito. Ngunit mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya sa Diyos, tunay nga naman na mayroong katapusan ang pagsisimula. Mayroong pong katapusan ang pagsisimula. Kaya nga po mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang buod po ng Ebanghelyong ating napakinggan sa umagang ito ay nagbibigay importansya na si Jesus nang una pa ay sinabi niya, ako na. Nagsasabi o sabi po ng mga biblical scholars na siya ay noong pa man ay nabubuhay na dahil siya ay Diyos. Kaya nga po nagsimula siya na umiral sa mundong ito at may katapusan din ang mundong ito, ngunit siya ay mananatili, walang katapusan. Kaya nga po ang isang salita na kung saan sinasabi din ng matandang tipan, partikular sa libro ng Exodo, kung inyo po mababalikan sa libro ng Lumang Tipan, sinabi din po doon ng libro o ng Diyos nung siya ay nagpakilala kay Moises na ang sinabi niya kung ano ang pangalan niya nung tinanong ni Moises, ang sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Kaya nga po masasabi po natin na napakalalim ng pinanghuhugutan ni Jesus nung sinabi niyang, ako na. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, lahat po ay may simula, pero tayong mga tao ay may katapusan. Ngunit ang Diyos lamang ang walang katapusan. Kaya nga po ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo sa umagang ito, lahat ay may katapusan. Subalit kapag tayo ay nakakapit sa Diyos, hindi tayo mapapahamak kahit sa huling araw ng ating buhay. We need to believe in God. At sa ating pagpananalig sa Kanya, tayong lahat ay Kanyang hinahawakan, ginagabayan, dahil alam niya sa huling araw tayo ay Kanyang iaangat. Kaya naman kung ang simula ay may katapusan, hindi dapat tayo mangamba dahil kahit sa katapusan ng mundo, ito ang ating panghawakan na kapag tayo ay kumapit sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Kapag tayo'y nanalig sa Diyos, hindi tayo mawawala. Kahit alam natin sa mundong ito, tayo ay magtatapos. Ngunit kapag tayo ay binuhay sa huling araw, makakasama naman natin ang ating Diyos. Kaya nga po ang ating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, nagsimula po tayo sa Ash Wednesday, simula ng ating pagninilay ng ating buhay at paglalakbay at pagtingin sa ating sarili, doon tayo po ay pinahidan ng abo noong Ash Wednesday. Call to repent, ang magbagong buhay. At ngayon po, tatapusin natin ito sa pagsisimula ng mga mahal na araw. Ang Kwaresma ay matatapos. Kaya nga next week, tayo po ay magninilay na simula sa Sunday ng ating mga mahal na araw, na kung saan pagninilayan natin kung ano ba yung ating napagnilayan nung buong Kwaresma. At ito siguro po ang makakatulong sa atin upang makita natin kung ano ba tayo, sino ba tayo, o hanggang saan na ang pagkakakilala natin sa Diyos. Simula ng pagkakakilala ng ating sarili, simula ng pagkakakilala sa Diyos muli, at sa huling araw, kapag naunawaan natin ito, tayong lahat ay makakalakad nawa sa landas ng kabanalan. Kaya nga po, sa umagang ito, mga minamahal na kaibigan, pinapaalalahanan tayo ng lahat ng bagay ay may simula, ngunit ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kaya sana, mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya sa Diyos, sana sa huling araw ng ating buhay, makita natin, nakilala natin ang Diyos natin,
na hahawak sa atin sa landas ng kabanalan. Magsitayo na po tayo. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalatayang patungo sa Ama. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus sa kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapasakit ng giling mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong may pahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila namin magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan. Sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Buspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, king din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagaling utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sala. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. Yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging ng banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal, upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Sabay-sabay po nating dasalin, Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nakipamayan siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kaming para sa kaloob mong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin. At Nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan at para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbubukas sa amin ng tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinagsiglang pagmimisyon. Maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mo matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mapag-alaw sa amin ng iyong Espiritu ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa amin maglakbay na magkakakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sandali. Inaanyayahan po ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit, lumapit po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Sumama na rin po ang may mga dalang religious article para din po sa panalangin at pagbabasbas. Sumama na din po ang lahat ng manggagawa, lalo na yung nasa hanay ng engineering, arkitektura. Lumapit po sa unahan ang lahat ng manggagawa para po sa panalangin at pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa iyo, nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makulang buhay, mabuting kalusugan, mapayabang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na buhay at kaligtasan sa namang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at tikain upang mga iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mahal sa buhay, higit sa lahat patatagin sila sa panampalataya, pag-alabin sa pag-asa at patibayin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito maging gabay sa pagtahak, sa kabanalan ng paghahangad ng buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
bata, pumasok na. Pumasok na agad yung bata, hindi ko nababasa yung sa mga manggagawa. Maraming pong salamat. Happy birthday po sa mga nagdiriwang at happy anniversary. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin manila pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan mo natin ng Diyos.